Balita mula sa bansang Ukraine, nauwi sa giriya ng kilos protesta ng ilang babaeng nakahubad. Nagpoprotesta mga babae sa tapat ng embahada ng bansang Georgia nang bigla silang atake ng isang empleyado ng embahada. Ayan nanulak at pinalo ng lalaki tapos yung mga props kung tawagin. Yan, napagbuntunan din yung isang photographer na nagko-cover ng protesta. Naawat lang ang gulo. Ayan, nang nagdatingan ng mga pulis. Ang protesta ay sinagawa laban sa pag-aresto sa ilang mga photojournalist sa bansang Georgia sa paratang na sila ay nag-iispiya. Balik tayo dito sa Pilipinas, pinagdadampot ng mga otoridad ng ilang batang nagsosolvent. Pati na ang ilang mga standby sa Blumentritt sa lungsod ng Manila, kinumpis ka rin ng mga gamit na nakahambalan sa rilis ng tren. Nakatutok si Marie Sumali. Sinorpresa ng mga operatiba ng Manila Department of Social Welfare ang mga tambay sa riles ng Blumentritt sa Maynila. Naging maaksyon ang pagkuha ng mga otoridad sa batang ito na lulong umano sa solvent. Agad kasing sumaklolo ang kanyang mga magulang. May sakit yan eh. May sakit yan! May sakit yan! Bata ko ay sakit ka po yung bata. Anak ko yan eh. Kuya, may sakit! May sakit yan! Pero sa huli nakuha rin ng bata. 13 pang menor de edad ang dinampot ng social welfare kabilang ang isang batang 3 taong gulang. Ang mga magulang halos magwala. Hindi po kami nagsosolve natin. Hindi kami nagsosolve. Hindi ako nagsasolve ng mga bata. Ang daming nagsosolvent dito ng mga bata, matanda, ang daming obstruction. Parang walang batas dito sa Blumentritt no? Kaya nung makarating to, pinag-utos kagad ni Mayor Lim na linisin tong Blumentritt at asikasuhin tong Blumentritt. Pati ang mga matatandang nakatambay at nagtitinda sa may riles pinagdadampot. Bukod sa nalalagay daw kasi sila sa peligro doon, malaking problema rin na nakabalandra sila sa may riles. Pinagkukuha pati mga tricycle at iba pa nilang gamit. Hindi ko po alam, ate. Anong kabalak mo gawin ngayon? Hindi ko po alam eh. Handa po dati, hindi nyo na kami hinuli. Ang Center Island na ito nilagyan na rin ng alambre para di na matambayan at matulugan. Kami mga pulis naman dito, kahit kakaunti naman kami, umiikot kami. Baka pagkuhan namin, bumabalik sila, pero ginagawa namin lahat yung paraan dyan. Dito sa Reception and Action Center, dinala yung mga sinagip ng mga operatiba ng social welfare ng Maynila. Dito ipoproseso ang kanilang mga papeles at impormasyon. Kung sila ay wala ng pamilya, ay pansamantala muna silang dadalhin sa Boys Town Complex. Pero kung sila naman ay may pamilya pa, ay isasauli sila sa kanilang mga kaanak. Pero sisiguraduhin daw ng mga otoridad na hindi na sila babalik pa sa riles at malululong sa ganung bisyo. Pinagupitan din at pinaliguan ng mga bata. Aminado ang 15 anyos na binatilyong ito, nalulong na siya sa solvent mula nung 7 anyos pa siya. Totoo ba na nagsusolvent ka? Opo. Bakit? May problema po kami. May problema pa. May? Problema po. May problema? So, nare-resolve ba yung problema mo kapag gumagamit ka ng solvent? Opo. Kasi busy na po ito. Pag gumamit po ako, lagit po ako sa tatay ko. Dahil minor de edad, di naman sila makukulong. Pero kung mahuhuli uli, mga magulang na nila ang pananagutin base sa Manila City Ordinance 8170. Hanggang multang 5,000 piso at 6 na buwang pagkakakulong ang maaaring kaharapin ng magulang na di madidisiplina ang mga anak. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Porsigido ang ilang grupo na isulong ang pagsasabatas ng Freedom of Information Bill. Yan po ang panukalang batas na nagbibigay ng karapatan sa publiko na masilip ang mga transaksyon ng gobyerno. Nakatutok si Steve Dailizan. Kung walang freedom of information, dadami ang korap, dadami ang mahirap. Ito ang malinaw na mensahe ng grupong Bantay FOI, Sulong FOI. Mga individual at organisasyon mula sa iba't ibang sektor ng lipunan na nananawagan sa pagsusulong ng Freedom of Information Bill. Ang panukalang batas na magbibigay daan para mas maging bukas sa publiko ang mga transaksyong pinapasok ng gobyerno at ang pagpapataw ng kasong kriminal at administratibo sa mga lalabag sa karapatang ito. Bigo man daw sila noong 14th Congress, aasa naman sila
silang magkakaroon ito ng puwang ngayong 15th Congress. Lalo't karamihan sa mga nagtutulak nito, kaalyado at malapit kay Pangulong Noynoy Aquino. Ang kaso, hindi naman ito napabilang sa priority bills ng Pangulo. Sa kabila nito, di raw sila titigil sa pagbabantay at ang kanilang panata, idinaan sa nilagdaang manifesto. Babantayan namin. Will President Aquino finally express his clear and unequivocal support for the passage of the Freedom of Information Act in his SONA on July 25, 2011. Higit sa lahat, babantayan namin who will work to mangle, cripple, and crush the FOI bill. Ang singer at composer na si Noel Cabangon naghanda pa ng ilang awitin para hikayatin ang pagsuporta sa FOI. Ang FOI ay bigyan na ng katuparan, ng katiwalian ay matigil na sa ating bayan. Tumindig ka, ipaglaban ng karapatan. Maging sa internet, umaalingaw din ang panawagan sa pagsusulong ng panukalang batas. Ito ang magsisilbing online network database na maaring pagkunan ng mga pinakasariwang impormasyon tungkol sa kampanya sa FOI. Ang World Bank suportado rin ng panukalang batas dahil magdadala raw ito ng mas maayos at matuwid na pamamahala sa gobyerno. The World Bank is not a Filipino organization, so we can't sign the statement. But I do believe that we are very much in support of more access to information, transparency. The reason why is that it's good for development. Nangako naman ng mga mambabatas na di raw sila titigil hanggat di nagiging ganap na batas ang FOI. The important thing here, whether the executive branch is ready or not. Hopefully, I want to be pleasantly surprised that it is included in the SONA. Papasukin na natin ang sinag ng katotohanan sa sikreto at kadiliman sa gobyerno. Let's pass this FOI now. Sa pagbubukas ng 15th Congress, inaasahan na makakaalpas agad sa committee level ang FOI bill bago matapos ang buwan ng Agosto para maisalang sa plenaryo sa Setyembre. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras. Up next, ang shooting ng inaabangang Twin Academy Class of 2012. Si Alden Richards, speechless nang makaharap ang crush na si Sam Pinto. Tuloy ang pagtutok dito sa 24 Oras.